Ang tawag ninyo, kuting, weak leader. Bakit ngayon ang tawag na ninyo, description ninyo sa Marcos administration, terrible? Ano nangyari? Bakit kayo nagpapanik? Ang akala ko ba, ang description ninyo sa inyong sarili, mga maisog, di ba yun lagi yung inyong pinagyayabang? Na kayo yung mga maisog dito sa Pilipinas? Never surrender. Bakit parang nag-iba kayo ng tono, Attorney Harry Roque? On panic mode mga kababayan, yung mga nausog, lalo na po si Attorney Harry Roque. Kasi mga kababayan, any moment na ilabas yung warrant of arrest, ma-release yung warrant of arrest laban po kay Digong, baka pusasa na po mga kababayan yung dating Pangulo. Kaya ito ngayon ang ikinataranta ng todo ng mga nausog, lalo pa ni Harry Roque. And maybe, may mga inside information na rin po sila. Yun ang rason ng pagka-alarma ng kampo ng mga Duterte ngayon. O yan po, sabi dyan mga kababayan, former presidential spokesperson Attorney Harry Roque slams the administration of President Bongbong Marcos after the Department of Justice announced that it won't block the International Criminal Organization or Interpol in the event that it would serve arrest warrants issued by the International Criminal Court or ICC in connection with its probe into President Rodrigo Roa Duterte's war on drugs campaign during his term. Breaking news po siya. Sabi dyan, DOJ announces just a while ago, kahapon po, that the Philippine authorities will not prevent the Interpol implementation of arrest warrants versus FPRRD and his co-accused in the ICC. This is a blatant disregard niya of our national sovereignty and independence. This Marcos Jr. government is terrible, sabi po ni Attorney Harry Roque. Terrible daw po. Akala ko ba yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ang tawag ninyo, kuting, weak leader. Bakit ngayon ang tawag na ninyo, description ninyo sa Marcos administration, terrible? Ano nangyari? Bakit kayo nagpapanik? Ang akala ko ba, ang description ninyo sa inyong sarili, mga maisog, di ba yun lagi yung inyong pinagyayabang? Na kayo yung mga maisog dito sa Pilipinas? Never surrender. Bakit parang nag-iba kayo ng tono, Attorney Harry Roque? Minamaliit ninyo ang Marcos administration, di ba? Kuting, weak leader. Kaya nga gusto na ninyong ipalit si Inday kasi si Inday, appointed, self-appointed designated survivor. Ewan ko nga kung babalik pa yon, baka dumistansya, umuwi doon sa bansa ng kanilang nanay, ng kanyang nanay, tapos babalik pag halimbawa pwede na siyang umupo. Baka niya Mr. Maravillas ganun yung plano ng designated survivor. Ewan ko, kasi wala pang balita kung kailan ang balik ni Inday mga kababayan dito sa ating bansa. So ito ngayon mga kababayan ang malamang sapitin at any moment once na-release yung na-release yung warrant of arrest laban po kay Digong at kanyang mga kasama sa war on drugs, baka dukutin na po ng Interpol, International Police, ito pong si Digong. Sabi nga natin, the writings on the wall are becoming clearer and clearer. And kahapon po, nagsalita na po si DOJ Secretary Boying Rimulya after na magsalita si Soljen Guevara of the same position mga kababayan na hindi po sila gagalaw. They will not cooperate they will not assist, pero hindi naman po nila mga kababayan ibablock. Ito yung sabi po ni Boying, we are not in the business of blocking Interpol job.
Justice Secretary Boying Rimulya says the country has no recourse to stop Interpol if it serves an arrest warrant against former President Rodrigo Duterte and others named in the International Criminal Court's investigation into the drug war deaths during his administration. During the Akapihan Forum with reporters covering the Department of Justice, kahapon, sinabi po ni Boying that under the principle of committee, the Philippine government will not obstruct anything as long as it does not violate the country's laws. So, libre sila mga kababayan na mag-serve ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo. Kaya ito po ang ikinakataranta ng mga maisog ngayon. At I think hindi na sila makatulog ngayon, mga kababayan. Yung iba nga baka naihi na sa sa salawal. Igawan niya Mr. Maravillas. Di ba? Talagang mapapaihi ka sa salawal pag ganito yung mga kwento. Mga kababayan na lumalabas sa mainstream media. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan na it is, sending chilling effect sa kampo ng mga Duterte, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ito po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po yung aming mga bagong clients. Yan po mga British tourist. Ito naman po international. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at mga paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nang siya red mix fruit drink, hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Ang goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya Mr. Maravillas. So balikan natin mga kababayan yung ating kwento kung saan any moment po, once na na-release yung warrant of arrest, titimbugin na po ng Interpol. Ito pong si Digong. At malamang sa malamang, siyempre, based sa kanila pong mga pananalita, lalo si Digong, di daw siya pahuli ng buhay. So, siyempre, ang unang gagawin nila, magtatago. Di ba? Pero po si General Abayalde, iba naman po yung paninindigan. Ito yata si Abayalde, ito yung maisog na totoo. Sabi po niya, ready niya ako sa ICC. Wala niya tayo magagawa kundi harapin. Yan former Philippine National Police Chief General Oscar Abayalde is ready to face the office of the prosecutor of the International Criminal Court after being tagged as a suspect in the investigation on the previous administration's war on drugs. Yan po yung tunay. Saludo yung General Abayalde. Ikaw yung totoong maisog, hindi yung mga nagkiklipong maisog. Pero
Iba naman po yung iba naman po yung ginagawa. Takot harapin ng kanilang responsibility. Sabi nga natin po, kung wala sila, naniniwala sila na they're not guilty, bakit hindi nila harapin? Tulad po ni Dilima, naniniwala si Dilima, I'm not guilty niya, gawa-gawa lang ni Digong. Inarap niya, nagpakulong ng 6 years. More than 6 years mga kababayan. Dahil hindi man totoo, she's not guilty of the charges. So, ngayon mga kababayan, she is walking free. Nakalabas mga kababayan si dating Senador Laila de Lima. Yan ang totoong maisog po. So, ito po yung nagpapataranta sa kampo ng mga Duterte. At ang napapraning na ngayon po si Harry Roque. Sabi po ni Remulla, we respect the actions of Interpol 99% of the time. You see, mga kababayan. So ito yung sabi po ni Remulla, when asked about the International Criminal Police Organization or Interpol implementation of a possible arrest order issued by the ICC laban po kay Duterte in those involved in the war on drugs. So sabi niya po, sana'y mag-cooperate ang Interpol at saka ang ICC. So kapag nagkaroon na ng problema yan, they will bring it through Interpol and we are members of Interpol. So may obligasyon po tayo sa International Police. Sa ICC, hindi na po tayo member, pero nag-imbestiga pa rin po yung ICC kasi ang inimbestigahan po yung mga previous na member pa tayo ng ICC. Ganon yun nangyari po. Yung Congress pa naman po, nagsagawa din ng investigasyon tungkol sa war on drugs. At sabi po ni Congressman Dan Fernandez, ito ang mga ginawa naming investigasyon. Yung mga present na ebidensya, pwede niya itong magamit. In other words, ready po yung Congress na i-share sa ICC yung mga ebidensya po na present sa kanila. Yan po sabi ni Dan Fernandez. House findings on war on drug deaths can bolster ICC probe versus Duterte. Yan po mga kababayan. Paano niya yan, Mr. Maravillas, pag kinaladkad na ng Interpol si Digong, baka niya sumiklab ang people power? Malayo man po siguro. Many times, mga kababayan, sinubukan nila na makaipon ng mga tao para i-destabilize yung ating gobyerno, ang administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero they failed miserably. Kasi nakikita po ng ating mga mamamayan, unang-una dito sa issue ng ICC po, wala man ditong kinalaman yung ating Pangulong Bongbong. Nag-file po sa International Criminal Court yung mga complainants, yung mga victims ng war on drugs. Saka si Trillanes, ay siya yung tumutulong po. And the Dilawan Group, yung mga grupong ito po, hindi man ito kaalyado ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mga anti-Marcos ito. So walang kinalaman po ang Marcos administration sa kung anong sasapitin po ni Digong. Kasi ito po, mga kalaban ito ni Digong. Matagal na po, kahit wala pa sa politika, wala pa sa palasyo po, hindi pa Pangulo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang, nakumplika na ngayon kasi po, ayaw mantantana ng mga nausog ng dating Pangulong Digong ang ating administrasyon. Kaya ito na po ang nangyayari. Parang mapapabilis yung pagkaladkad sa kanya ng ICC sa pamamagitan po ng Interpol. Sabi po ni Trillanes, naka-blue notice na po. Ngayon, ano itong blue notice na sinasabi po? Tingnan na nga natin mga kababayan kung ano ang ibig sabihin. Ito po, Interpol, an overview of International Police Organization. Core functions of Interpol. Ito po yung Interpol notices. Ang blue notice mga kababayan, ang ibig sabihin yan, hahanapin na po siya to locate, identify, or obtain information on a person of interest in a criminal investigation. Yan ang ibig sabihin ng blue notice na sinasabi po ni Trillanes. Ilo-locate na siya. Ang pag-locate po, siyempre, hahanapin na siya. Under surveillance na po. Mga kababayan, si Digong sa madaling sabi, at ang kanyang mga kasama, pag linabas na po yung warrant of arrest, red notice na po sa Interpol.
ang magiging order. Yan po ang red notice. To seek the location, arrest of a person wanted by a judicial jurisdiction or an international tribunal with a view to her extradition. Kaya po siguro, mga kababayan, nagpatawag na ng press con si DOJ Secretary Remulla para ipaliwanag po kung ano yung mangyayari. Sabi po ni Remulla, hindi sila makikialam. Hahayaan nila. They will not block. Madaling sabi, libre po ang pagpasok ng international police dito. Sabi ni Harry Roque po, wala man anyang mga tauhan yung Interpol. Ano naging walang tauhan yung yung Interpol po? Ang mangyayari niya yan, co-coordinate niya sila for arrest sa local police. Yan ang inyo pong paniwala. Pero po, ang Pilipinas, sabi po dito, member tayo ng international police. Hindi tayo member ng ICC anymore, pero ng international police member. Anong ibig sabihin nun? May obligasyon tayo na i-execute yun, mga kababayan. Kaya nga po, itong si Abayalde, siyempre nakakaintindi si Abayalde. Harapin na lang niya po. Kasi nga po, mga kababayan, may kasabihan tayo, there is a time for everything. A time to reckon with. A time of reckoning. Panahon ng paniningil ng utang. Kasi naman po, nag-utang kayo. Inutang ninyo yung buhay ng napakaraming mga mamamayang Filipino. Hindi na nakarating sa husgado, biktima ng EJK, tukhang-tukhang. Siyempre, may mga mahal sa buhay din sila. And they are now seeking justice. I-final po sa ICC yung kaso. O dito na ngayon, mga kababayan. So, there is a time for everything. Kaya nga po sabi natin, huwag kasi masyadong nagmamalabis. Huwag sobra. Sumobra po eh. Kaya ito ngayon kayo. Kaya sabi natin mga kababayan, itong mga problemang kinakaharap ng mga Duterte, sila man lang po yung may gawa. Wala mang kinalaman dito yung ating administrasyon, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Lagi nilang sinisisi yung ating Pangulo. Sa mga kasalanan, sila man lang po yung may gawa. At kung naniniwala sila na wala silang kasalanan, then they have to face the music. Face the court. Ganun lang yan po. Kaya sabi po ni Abayalde, ready niya ako for the ICC. Wala man niya tayong magagawa. Yan o. Sumunod siya sa unlawful order eh. So, ayun. We can do anything but to face it. So si Abayalde po, harapin niya ang kaso sa ICC. Yan ang sabi niya. Iwan ko kung seryoso siya sa kanyang sinasabi kasi ang tao madaling magbago. Di ba? Minsan pabago-bago yung sinasabi. Lalo na po yung previous administration, yung mga Duterte. Iba-iba palagi yung sinasabi. O ngayon, ano yung mga priority crimes ng international police po? Pasok na pasok po si Digong at mga kasama. What are the 6 priority crime areas of Interpol? Sabi rito. Corruption, crimes against children, cybercrime, environmental crime, human trafficking and migrant smuggling, illicit goods, terrorism. Yung crime against children, mga kababayan, maraming nadamay na bata. Di ba? Sa war on drugs ni Digong. So sabi dito, the Philippines is no longer a member of the ICC. It remains a part of Interpol, which facilitates worldwide police cooperation in crime control. So yun po yung reality ngayon. Digong et al. Have to face the music, ika nga. Kailangang harapin nila. Wala silang tatakbuhan. So sabi po ni Boying, we are not in the business of blocking any movement of the Interpol unless a policy is laid out, which of course will go against our international commitments, kaya hindi natin ginagalaw yan. Despite this, he said, the government will still look into the actions it could take. We will study the possibilities or the implications of dealing with the Interpol on this matter, anya. Meanwhile, Remulla confirmed that the Philippine government received a request from the ICC to help it in interviewing 5 persons. I can confirm, anya, what Solgen Medardo Guevara has said
that there is a request. Si dating Senator Antonio Trillanes previously claimed that Senator Ronald Bato de la Rosa and 4 other former ranking officials of the Philippine National Police have been tagged as suspects in the ICC investigation. So, kung napansin ninyo po, yung statement ni Remulla po, conditional. Alin na niya, Mr. Maravillas, doon yung conditional. Di ba sabi niya? We are not anya in the business of blocking any movement of the Interpol unless a policy is laid out. Which of course anya will go against our international commitments, kaya hindi natin ginagalaw yan unless a policy is laid out. Di ba malinaw yan po? Kung may policy po na gagawin yung ating presidente, baka mabago. So hawak ngayon ng ating Pangulong Weak Leader ang sword of Damocles. Di ba? Yan kasi, bangag. May adik tayong presidente. O sige, tuloy lang ninyo ang panggugulo. Marcos resign! Sige, mag-designated survivor kayo kung sino yung mag-survive. Di ba? Ang titigas kasi ng ulo ninyo. Nasobrahan kasi kayo sa yabang. Sabi ko nga, masyado ninyong minaliit yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Marcos yan. Pag Marcos po, strong. Ginawa ninyong kutingi. Naniwala kasi kayo doon sa description ng isang vlogger sa Amerika. Iyon, pinapaniwalaan ninyo. Anong klase kayong mga leader? Naniwala kayo doon sa description ng isang vlogger? Kung hindi kayo mga tunto, anong tawag sa inyo? O ngayon, nilagay ninyo yung inyong sarili sa peligro dahil sa inyong katuntuhan, sa inyong pangmamaliit, sa inyong pang-aapi, sa walang tigil ninyong pamimerwisyo sa ating administrasyon, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, na wala mang ginagawang masama sa inyo. Tama po? Hindi man kayo inaano, nakipag-unity nga yung ating Pangulo. In-invite si Inday na makipag-unity, binigyan ng posisyon, tapos umalis dahil sa confidential fund na tinanggal. O di ba? O ngayon, dahil sa wala ninyong tigil na pamimerwisyo, o di ba? Sabi ni Boying Remulla, We are not anya in the business of blocking Interpol amid ICC drug probe. you see? Kapag anya nag-issue ng warrant of arrest, it's the Interpol's job to serve it, and we have a job to the Interpol. We are not in the business of blocking the Interpol's job, which is to fight international crime. We respect the Interpol's actions 99.9% of the time. He also emphasized that Interpol agents and officials can freely enter the country visa-free. Libre sila po, mga kababayan, na pumasok sa bansa visa-free. Naintindihan na ninyo, Harry Roque. Yan kasi, ang yayabang kasi ninyo eh. Sabi po sa Bible, napakalinaw. Sabi sa 1 Samuel chapter 2 verse 3, Talk no more so exceeding proudly. Don't let arrogance come out of your mouth. For the Lord is a God of knowledge. By Him actions are weighed. Sabi sa Proverbs chapter 16 verse 18, Pride goeth the fall. A man who troubles his own house inherits the wind, and the fool will be a servant to the wise in heart. Naintindihan mo na, Harimaw? Harry Roque pala. Yan kasi. Bawas-bawasan kasi ninyo, mga nausog, ang yabang sa katawan. Yan sabi sa Proverbs 11, chapter 11, verse 2. When pride comes, then comes disgrace. But with humility comes wisdom. Tingnan ninyo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Humble lang siya. Laging mapagpakumbaba, mga kababayan. Never siya na nagyabang po. Pero magaling po. Napakagaling ng ating Pangulong Bongbong. Pero hindi siya. Hindi po siya mayabang. Hindi siya nangaaway. Never mo siya maringgan ng masasamang salita laban sa kanyang kapwa.
Kahit nilalait siya mga kababayan, pinagsasalitaan ng kung ano-ano, ng mga masasama. May narinig kayo na masamang salita na lumabas sa bibig ng ating Pangulo laban sa mga Duterte? Di ba wala? Pero po yung mga Duterte, apoy ang lumalabas sa kanilang bibig. Yung apoy na lumalabas sa kanilang bibig, mga kababayan, yun ang sumusunog sa kanila ngayon. Kita ninyo? Kasi sa James chapter 4 verse 6, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Protected po ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating Panginoong Ama sa langit po, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ipagpatuloy lang ninyo ang pagsasalita ng mga masasama, lalo yung mga bashers ko, na pati tayo dinadamay kung ano-ano mga pinagsasalita sa laban sa atin mga kababayan. Sabi naman ng mga fans ko, inggit anya pikit. Nainggitan niya Mr. Maravillas, lalo pag nag-post ka ng pasyal-pasyal. Wala na ba tayong karapatan na mamasyal? Yung vice presidente nga, namasyal sa gitna mga kababayan ng sakuna, iniwan yung Pilipinas. Tama? Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.